Magandang papatanghali na po guys. Ito, naghukay po ako ng kamuting kahoy. Ang ginawa po ni Direk, kinayas-kayas ko na lang na ganyan. Ayan, ito, may balat pa siyang makapal. Kasama na yan po nakakainin ng mga alaga ko. Mapapusa po, mapaaso, gustong gusto nila. Alam nyo guys, ikukwento ko po sa nangyari sa kalabasa ko. Huwag po tayong magtatanim po sa mga natutubig po. Ayan. Pag nakasayad po sa lupa na hindi po natin mapansin, mabubulok po. Ayan po. Mula po nung nagbabad na patubig dito sa dragon fruit po, bumabalong po pababa, papunta po doon sa kwan po, sa pispan. Tapos mas mababa po yung napagtaniman ko po nito. Kaya kahit po may pilapil, kumakatas po siya doon. Ayan. Sayang. Pero marami na rin na ibenta dito si Betya. Ayan. Inuulit ko lang po, sa mga magtatanim po ng kalabasa, mapatag araw o mapatag ulan, doon po tayo sa medyo po mataas. Ayan. Bali ang gagawin po ni Direk sa pinagtaniman niya po ng kalabasa sa baba ng pispan niya, sa Mayo o kaya June, gabi na lang po ang kanyang itatanim doon. Ayan. Yan po ang tip ko po sa inyo guys. Ayan. Ito po yung uy, may nalagpasan pa pala ako doon. Ayan. Ipakita mo direct yung mga bunga ng sitaw mo na haba. Ayan. Marami po. May pumunta po dito kahapon, naghahanap gulay, anak po ni Larry Nario. Ang sabi ko naman, bukas pa kako may gulay, kukunin kako ng iyong papa. Ayan. Pero alam nyo guys, ito po, itong mga bunga po na ito, hindi na po ako dito magbebenta po. Ayan. Bale, uy, naku, may bunga pala rito. Bale, gagawin ko na pong pan po ito, binhi. Ayan. Marami po i-close up mo nga direct. Ayan. Sa Mayo pa po ako magtatanim. Ayan. Ito, nakasayad po sa lupa. Marami pa pala dito sa baba. Ayan guys. Ayan, papahinog na po ito. Ayan po ang kapal guys. Kapag ka po ito, napagulang ko po ito lahat, yun pong malalapit kay Direk dito sa Cabanatuan City, Calicid Sur, Purok 6. Ayan. Pumunta lang po rito. Ayan. Ayan, ang dami pong bunga. Ayun pa po, nakasayad po sa kabila. Ayan. Balikwan na ito na 3 beses na ito na nakuhanan ni Betya ng kanyang ibinenta. Ayan. Ito naku, ando doon sa baba nakasayad na po. Ang kapal po talaga. Ayan. 3 beses to na nakuhanan na po ni Bet na kanyang ibinenta po. Ayan. Ito malapit na po itong kwan.
Alam nyo guys, noong nagsimula ako doon sa taas na nagtanim po nito, konti lang, wala pa pong 100 na butil eh. Mahigit 80 piraso lang yata yun eh. Kwan na 130 ba yun? Opo. Ngayon po, kung malapit ito dito sa fish pond, namamasa-masa pa po, pero wala na pong tubig dahil hindi na po ako nagpapatubig doon sa dragon fruit. Basa-basa pa. Umahaba rin ang ugat nito eh. Kaya itong mga nakaabang na bulaklak na ganito, baka mapapakinabangan po ito bago matuyo ang lupa. Ayan, kahaba po guys oh. Ayan sulit na sulit po. Yung mga bumili kay Betya. Ayan. Ipakita mo direct yung huling itinanim mo na sitaw na turo dito sa Pilapil. Ayan. Ito po yung huling itinanim ko po dito sa Pilapil po ng fish pond. Yan pong gabihan po na yan, wala na pong tubig. Ito papatuyo na rin po ito. Basta't hindi ako po nagtigmak ng tubig sa dragon fruit, matutuyo na rin po ito. Ayan. Hindi ko na rin po ito babalagan kasi po aabutan na po ng summer, yung tag-init. Ayan, mas mababa po ito kaya may tubig pa. Bali 3 po ito na fish pond, 1, 2, ayun 3. Ayan. Ito mas mababa na po dito kaya namamasa-masa po hanggang doon sa green po na damo. Ayan. Kaya nililinis ko pong ganyan, tataniman ko po ng gabi. Ayan. Ito po yung kalabasa ko na natutubig. Marami pong nabulok dito. Ayan. Kaya naman po nabulok dahil nung nagdidilig na nga po ako doon sa taas sa dragon fruit, nagnanaknak po dito. Inuulit ko po, wag po tayong magtatanim sa mabababang lugar ng kalabasa. Ayan, gabi na lang po ang itatanim natin. Ayan. Ito na kasi po kapag po binalagan ko pa ito na hindi na po didiligin, madidilig, stop na po ang pagdidilig kasi po mahal po ang bill namin sa kuryente. Itong itinanim ko po na ito, bali ang naka-purpose po, kaya tinaniman ko po na ganyan hanggang doon sa pinanggalingan ko roon. Kapag ka nagtigmak ako, nagbabad ako ng tubig po doon sa dragon fruit, dito po bumabalong po rito, kaya tinaniman ko po ito. Ngayon hindi na po ito didiligin dahil sisip-sip na po dyan sa fish pond. Ayan. Ito rin po yung nabalagan ko. Ewan ko po kung makakapag-survive pa ito. Ayan. Ayan may may baging na. Kung sakali pong mamatay na ito na hindi po madidilig, at least sa tag-ulan po, naka-ready na po itong balag ko. Ayan. Tataniman ko na lang po ng panibago. Ayan. Na doon sa unang pinakita ko, marami po akong mabibinhi po doon. Ayan. Ito yung papaya na hanggang bewang pa lang mamumunga na. Red papaya po ito. Yung pong malapit po kay Direk pumunta dito sa akin, humingi. Ayan ayan. Ito yung tira kong kamatis na punla. Umaakyat na si Direk dito. Ayan. Itong chiko na ito nagkabunga po ng isa.
hindi ko pa naaagapan. Kinain ng ibon, kinutkot, nalaglag na lang. Kalahati yung natira. Ayan. Ito na po yung ampalaya. Kung sino po ang may gusto ng ampalaya, ayan, libre pong manghingi ng talbos. Kasi ito po papatay na, naninilaw na po. Hindi ko na po ito dinidilig. Ayan. Pati itong talong po na ito, hindi na rin. Mahal ang bill namin sa kuryente. Ayan. Dito nadidilig ito. Dahil pagka po naliligo ako, ayan, dito. Kapag ka po minsan doon po naglalagay po ako 2 timba. 2 timba na uubos ko, paligo ko, okay na yun. Ayan. Kaya dito po sa malapit dito makakapag-survive po ito. Ayan. At saka yung mga pinagbabalawang ko, pag naglalaba ako, ididilig-dilig ko dyan. Mag-aabot na yan sa Mayo. Hindi po mamamatay lahat ang talong ni Direk. Ayan. Aksaya-saya. Ito naman po yung pinagkukanan ko po. Iniipon ko na rin po ito Ito. Ayan, yung pinaghugasan ko po ng bigas po. Pag nagsasaing ako, mahalaga po ang tubig. Saka kailanman iniipon ko po talaga yung pinaghugasan po ng bigas pag nagsasaing. Idinidilig ko po. Pampabulaklak pa po yun. Totoo po yun. Ito naman, nakatakip na ito. Dito ako kumukuha ng pansaing. Di ang saya-saya. At hanggang dito na lang. Maraming thank you po sa suporta ninyo po kay Direk. Lahat po kayo. Mga followers, non-followers, viewers, mga sender. Ayan. Bye-bye na. I love you all.